Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Okay naman? Mabeauty naman? Bago po tayo magpatuloy, pwede po tayo maglaan ng ilang sandali na ipanalangin kung sino man ang iyong katabi. No? Without asking questions, siguro. No? Just pray kung ano ang nilalaman ng iyong puso para sa iyong katabi, as either right or left. No? Maybe may pinagdadaanan, may sakit o problema sa buhay or nalulungkot. No? O kung ano man, just say a prayer para sa iyong katabi. Mga 1 minuto po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, narito po kami, humbling ourselves before your throne, acknowledging, Lord God, that we are nothing apart from you. So, Lord, nihingi po naman yung grasya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Katagpuin niyo po kami ngayong umagang ito sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Muli po, magandang umaga sa lahat. Ako po si Pastor Gladwin, isa po sa mga associate pastor ng simbahang ito, All Generations Church. At welcome po ang bawat isa. No? Meron po tayong mga bisita. Welcome po. May kape po tayo sa labas. No? Hindi po tayo pwedeng umalis ng church na hindi daw ubos. No? Galitan tayo na Ate Jeanette pag hindi na ubos yung ano. Joke lang po. Ngayon po ay nasa ika-4 na Sunday po tayo ng ating sermon series. No? Where we go from here. Kamakailan lang ang ating pong church ay nasa isang malaking transition. No? At ang tanong, where we go from here? Paano po tayo as a church mula May onwards? No? How can we continue, no, as a church, as we follow Christ and as we seek the will of God? And napakaganda po ng storya ng Luke chapter 24 when it comes to answering this question, where we go from here. No? So, ang title po ng ating sermon ngayong umaga is Road to Emmaus, a Savior who walks with the wounded. At whenever na ang mga tao ay nakakaranas ng mga heartbreaks, no? At mga challenges, mga trials, no, tribulations sa buhay, no, oftentimes ito tayo, no. We are wounded. Alam mo niyo po yung feeling na naglalakad ka pero hindi mo alam kung saan ka patungo. Nakaranas na po ba kayo niyan? No? Meron pa akong kilala kapag nagdi-distress siya, no? Ang ginagawa niya, naglalakad, pero wala siyang direction. Basta makapaglakad lang siya. Tahimik lang, habang naglalakad ka, pero ang ingay ng puso mo, kabog ng kabog. No? Marahil may kaba. Hindi mahirap yung daan, pero parang pagod na pagod ka. Patag naman yung dinadaanan mo, pero ang bigat sa balikat. No? Hindi ka pagod sa katawan, pero pagod ng iyong kaluluwa. Hindi ka naman tumatikod o tumatalikod sa Diyos, pero yung pakiramdam na parang umaatras ka paunti-unti. Kasi parang ang bigat na. Mula siguro sa mga pangarap na hindi nangyari, siguro sa mga dasal natin na hanggang ngayon hindi pa tinutugon ng Panginoon, siguro marahil sa sakit na hindi mo maipaliwanag, kahit sa sarili mo hindi mo kayang maipaliwanag yung bagay na yon.
Ganito natin mamimit yung dalawang followers sa Luke chapter 24. Ang context po ay ito. Resurrection Day, araw po ito dapat ng victory. No? Pero sila, tahimik, malayo, papalayo, lumalakad para lumayo, papunta sa lugar ng Emmaus, palayo sa Jerusalem. Away from the upper room, away from the empty tomb, away from the people they used to hope with. As a verse 21, yung sabi po nila, we had hope he was the one. Akala namin siya na. No? Maikling sentence lang po ito, pero makikita ho natin yung intensity ng emotion nila during this time. Dala nila ang disappointment, pagod, at yung paniniwala na parang nabigo. Kapatid, naranasan mo na ba yan? Naranasan na ba natin yan? Na nawala ka ng, naniwala ka ng buong buo, akala mo siya na, no? Akala mo ito na, this is the moment, time na, ito na yon. Pero hindi nagkatotoo. Hindi nangyari. Sabi po ni C.S. Lewis sa kanyang sinulat sa A Grief Observed, you never know how much you really believe anything until its truth and falsehood becomes a matter of life and death. And that's real, mga kapatid. Because sometimes, it's not during worship services or altar calls that your faith is tested. Hindi sa katulad ng mga ganitong gathering na test yung faith natin. It's in the middle of silence, delays, and disappointments. Do you still believe when it hurts to believe? Do you still walk with God when hope feels buried? Si Cleopas at yung kasama niya, hindi sila tumalikod sa kanilang pananampalataya. Remember, galing sa Jerusalem, papunta sila sa Emmaus. Hindi naman po sila tumalikod sa kanilang pananampalataya. Hindi sila sumuko kay Lord, pero sugatan sila. Nasaktan sila sa lahat ng nangyayari. And that's okay. They weren't walking away to rebel against God. They were walking just to survive and maybe to breathe. Huminga. Minsan ganon tayo, di ba? Kapag bigat na tayo, parang gusto nating pumunta somewhere at huminga. Kahit may hangin naman sa lugar na naroroon tayo, pero parang ang hirap huminga. Kaya gusto nating mapunta sa isang lugar na parang maluwag huminga. To have some fresh air and a quick escape from chaos. I had a friend, no? Pagka stress na siya, lagi kong tinatanong, gusto mo ba ng fresh air? No? At dito papasok yung grace, mga kapatid. Hindi sila binitawan ni Jesus. In fact, ano pong nangyari sa kwento? Siya ang lumapit. Tahimik lang, hindi agad nakilala, pero kasabay nilang naglakad. Sabi ni Henry Nouwen, our life is full of brokenness. Broken relationships, broken promises, broken expectations. And how can we live without brokenness, without becoming bitter and resentful, except by letting Jesus walk with us? Totoo to, kasi kung wala si Jesus sa gitna ng mga sugat natin, bitterness ang papalit. Kung hindi siya naglalakad sa tabi natin, maaaring resentment ang uusbong sa buhay natin. Kaya itong kwento
sa Emmaus, it's not just a journey. Ito rin ay kwento ng bawat isa sa atin na lumalakad sa gitna ng lungkot, ng tanong, at minsan ng pananahimik ng langit. Para bang wala na tayong naririnig. O parang ang layo ng Panginoon. And the most beautiful line in all of this, even when you're walking alone, Jesus walks with you. Amen po ba? At meron po tayong apat na bagay na makikita sa text na to. Number 1, Jesus walks with us in our disappointments. Luke chapter 24, verse 13 to 16. Sabi ho dyan, on that day, Jesus' disciples were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem, and they were talking each other about all the things that had happened. As they talked and discussed, Jesus himself drew near and walked along with them. They saw him, but somehow did not recognize him. Jesus said to them, verse 17 na po yan. So, sa text na to, 2 disipulo ang naglalakad papuntang Emmaus. 7 miles, around 7 kilometers po ang layo nito. Siguro more or less 3 hours ang tagal ng kanila pong paglalakad. At sa loob ng approximately 3 oras na paglalakad, yung journey na yon na hindi masaya. They were talking about their Savior who was crucified. And take note, mga kapatid, during this time na naglalakad sila, ito po yung Resurrection Day. It was the Resurrection Sunday. Dapat ito yung araw ng tagumpay. Pero imbis na magdiwang sila'y papalayo ng Jerusalem. Palayo sa libingan, palayo sa tomb, palayo sa good news, palayo sa komunidad ng pananampalataya. At verse 14, sabi ko din, and they were talking about each other, about all the things that had happened. Yung word na ginamit po dito is homelon. Ibig sabihin po, hindi lang sila nagchichismisan. When Luke wrote here, they were talking. Hindi po ito parang nagchichismisan. They were having a deep, grief-stricken theological conversation. Pinag-usapan po nila yung mga nangyari sa linggong yon, nung linggong yon. Hindi lang sila nalulungkot, maaring nagtatanong rin sila kung saan ba papasok ang Diyos sa gitna ng lahat ng nangyayari sa kanila pong buhay. Tapos biglang dumating si Jesus. Tahimik, simple lang, naglalakad, nakasabay nila. Pero hindi po nila nakilala yung kasabay nila. Sa verse 16, sabi ho dyan, they were kept from recognizing Him. At andito po sa Greek, yan po yung nakasulat sa sentence yan, ikranton tu hoi ophthalmoi oton, which means God allowed their eyes to be veiled. Inalaw po ng Panginoon na hindi nila makilala during that moment na si Jesus ang kanilang kasabay. Minsan pala, hindi dahil wala si Jesus, kundi dahil hindi natin siya makilala through our griefs. We think He's silent, but really mga kapatid, we are the ones overwhelmed by pain. Clouded ang vision natin. Hindi natin makita o hindi tayo makakilala. Sabi ni Tim Keller, you don't really know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. And that hits deep. Kasi yung mga panahon na wala nang natirang plano, wala nang support system, wala nang sagot,
na galing sa langit, nagpipray tayo pero parang ang tahimik, doon natin minsan tunay na makikilala si Jesus. Hindi po yung Jesus na na-memorize natin o na-memorize natin yung mga verses during Sunday school, but the Jesus who meets us in our questions. The Jesus who meets us in the midst of our doubts. And in the midst of the quiet walks of disappointments. Parang magulang na tahimik lang naglalakad sa likod ng kanyang anak habang tinuturuang mag-drive ng bisikleta. Nung una, di ba, may balancer pa, tapos nung panahon na tinanggal na yung balancer, tinutulak muna ng tatay. Hanggang sa marunong na yung anak, mag-drive na siya lang, pero yung tatay, kahit hindi hinahawakan, nakasunod lamang sa likod at inaabangan, binabantayan, baka bumagsak ang kanyang anak. Parang ganun po si Jesus. Even when you can't see Him, He is there, He is steady, though He's silent, but He is present. He is present. At sa panahon ngayon, marami sa church ang parang yung dalawang disipulo na pinag-uusapan natin. Tahimik na nawawala, tahimik na nanghihina, hindi na umattend gaya ng dati. Hindi na nagtataas ng kamay sa worship. Don't get me wrong, mga kapatid. Kahit hindi mo itaas yung kamay, you can still worship. No? Pero yung pakiramdam ba na ang hirap itaas kahit gusto mong itaas ang iyong kamay? Hindi ka na nagtatanong kasi baka wala rin namang tayong sagot na marinig. Pero ito po yung pag-asa natin, mga kapatid. Jesus doesn't wait for them to come back. He walks toward them. Hinabol niya sila. Sinundan niya. At ganun din tayo. Sinusundan niya tayo kahit papapalayo ang lakad natin. Kaya kung feeling mo minsan ikaw yung nawawala o may kakilala kang ganon, no, na feeling mo pawala o palayo na din siya, huwag nating kalimutan, mga kapatid. Jesus walks with the disappointed. Even when you don't recognize Him, He still recognizes you. And He walks with you. Pangalawa po, Jesus reframes our expectations through His Word. Kita po natin yan sa verse 17 to 27. Habang naglalakad sila, tinanong nila si Jesus, "What are you discussing together as you walk along?" Tumigil sila na may malungkot na mukha, downcast. No? Mabigat ang loob. Nasabi ni Cleopas, Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened? Ironic, di ba? They were explaining crucifixion to the one who was crucified. Pero di sila pinigilan ni Jesus. Hinayaan niya silang maglabas ng kanilang saloobin. Kanilang nararamdaman. He listened. Sometimes, that's the first step that we should make to empty the weight of our mga puso. At pag nasabi na natin yun sa Panginoon, He reframes it. At gagamitin niya yun para ibalik tayo doon sa linya na gusto niya na daanan natin. At yun po yung ginagawa ng Panginoon. Nung nilabas na nila ang disappointments nila, yung sakit nila, yung hinanaing nila, Jesus said, "How foolish you are, and how slow to believe all that the prophets have spoken."
Hindi po insulto yung salita ng Jesus dito. Ito po ay correction. Merong pagmamahal. No? Tapos, step by step, scripture by scripture, sinimulan niyang ipaliwanag ulit sa mga disipulo. Sa dalawang taong ito, sa dalawang tagasunod na ito, kung ano nga ba yung pinsahe ng Panginoon patungkol sa kanyang pagligtas. At pagdating ho sa verse 27, no, sabi po sa verse 27, and Jesus explained to them what was said about himself in all the scriptures, beginning from the books of Moses and the writings of all the prophets. From the start, hanggang sa lahat ng sinulat ng mga propeta, hanggang sa kanya, in-explain niya na ito ang kalooban ng Panginoon at ito ang dapat mangyari para sa kaligtasan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. The word explained, no? At ito po ang salita sa Greek, germeneu, no? At ang meaning po nito is to interpret or to make clear. Diyan po nang galing yung salitang hermeneutics. So, si Jesus, nung hindi nila maintindihan, lahat ng pangyayari, nag-uusap sila at hindi nila maintindihan, Jesus explained it to them. Jesus made it clear to them. He didn't erase their griefs. No? Hindi binura ng Panginoon kung ano man yung kanilang nararamdaman. He reframed it in the story of redemption. From the writings of Moses up to the writings of the prophets. So verse 21, sinabi nila, we had hope he was the one. Akala namin siya na. Pero ang hope nila ay naka-frame sa throne, political power, at pagligtas sa kanila as a nation from the Roman Empire. Hindi nila naisip na ang Redeemer ay darating through a cross. Hindi nila naisip na ang victory ay magiging parang defeat. Tayo rin, di ba mga kapatid? We expect God to win the way the world wins. We think kung andyan si Lord, dapat smooth ang lahat. Para tuloy anting-anting si Jesus Christ, no? Pag kasama ko si Lord, magiging smooth ang lahat. Pag kasama ko si Lord, blessings ang lahat. Pag kasama ko si Jesus Christ, no, hindi ako magkakasakit. No? Parang ginawa nating anting-anting si Jesus Christ. Pero si Jesus, pinako sa krus, pinagtawanan, namatay. At kung makikita rin natin sa buhay ni Pablo, he was with Jesus, but he experienced all these afflictions sa buhay. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, the figure of the crucified invalidates all thought which takes success for its standard. Sa madaling salita, mga kapatid, kung success ang sukatan natin sa Diyos, hindi natin maintindihan ang krus. Pero kung si Kristo ang standard, kahit yung mga problema at pinagdadaanan natin, mahalaga para sa Christian walk natin. Minsan kasi gusto lang natin si Lord na tagapagligtas. Pero ayaw natin makita siya bilang suffering servant. Gusto natin yung glory, pero hindi yung cross. Kaya yung ginawa ni Jesus dito ay napakahalaga. He aligned their faith not to their expectation, but to the truth. May faith naman talaga sila, but not aligned with the truth. Because during their time,
ang inaakala nila na si Jesus bilang Savior ay isi-save sila ni Jesus from the Roman Empire. No? Kaya nung namatay si Jesus Christ, parang nawalan sila ng pag-asa. Ang tanong nila sa sarili nila, sino nang magliligtas sa amin mula sa mga Romano? Kaya po ang ginawa ni Jesus Christ, He aligned their faith not to their expectations, but to the truth. Kaya piniliwanag ni Jesus sa kanila from the writings of Moses up to the writings of the prophets na hindi siya political savior, but eternal savior. Hindi lang ililigtas ni Jesus sila mula sa Roman Empire, but ililigtas sila mula sa kapangyarihan ng kasalanan, sa dominion ng kasalanan, sa buhay ng bawat tao. Kaya po ito yung mensahe. That Jesus will reframes our expectation through His Word. At ganun yung ginawa. Through His Word, from the writings of the Moses and the prophets, He reframes their faith mula sa, may pananampalataya naman sila, pero hindi nga nakatuon doon sa kung ano ang tama. But Jesus reframes it to the truth. Ang sabi ni A.W. Tozer, we must never rest until everything inside us worship God. Minsan, ang kailangan natin na hindi bagong sitwasyon, hindi bagong pananaw. Ang kailangan lang natin ay ang salita ng Panginoon sa buhay natin. And it will realign our hearts towards Him. Kaya mga kapatid, kung confused ka ngayon, kung nadismaya ka sa ginawa ni Lord o hindi niya ginagawa sa buhay natin, maybe hindi mo kailangan ng better result. Hindi mo kailangan ng something na gawin para ma-fuel ulit yung sigla mo sa Panginoon. Maybe ang kailangan mo ay ang mas malinaw na pagtingin sa katotohanan ng Panginoon. Maybe ang kailangan natin ay mas malinaw na perspective sa salita ng Panginoon. Kasi kahit gawin natin ang lahat ng mga bagay na to outwardly, pero kung hindi natin malinaw nakikita o hindi malinaw sa atin yung salita ng Panginoon, no? I think hindi natin nasa-serve yung purpose natin bilang mga anak niya. No? We can do all these things. We can go up here, we can join ministries, no? We can sing, no? Daming ministry dito sa church pwede nating gawin. But kung hindi naka-align yung buhay natin sa salita ng Panginoon, no, I think merong malaking problema. Kaya kapatid, kailangan natin na ang buhay natin naka-align. Meron tayong malinaw na perspective sa salita ng Panginoon. Jesus does not just give us comfort, but He gives clarity. And clarity comes when we open the Word. Not just to know more, but to see Him more clearly. Bukas tayo ng salita ng Panginoon, hindi lang para makilala siya, kundi para mas makita natin siya ng maliwanagan. Pangatlo, Jesus rekindles what has grown cold. Verse 28 to 32. Palapit na sila sa Emmaus, Jesus continued as if He were going farther. Ito po yung, habang binabasa ko po ito, naalala ko yung kultura nating mga Pinoy. No? Kapag sa Bible school, sa dorm po namin, isang pahabang ganun, 7 kwarto po yon. Tapos isa lang yung
yung daanan, yung entrance, magkabilang dulo. Yung room ko po ay nasa gitna. So, kahit sa kabila ko dumaan o sa kabila, marami akong kwartong dadaanan. Tapos, see-through lang kasi yung dingding. Screen door, tsaka screen wall. So, kita mo talaga kung ano yung ginagawa ng tao sa loob. At habang maglalakad ako doon, dahan-dahan, at lagi kong sinisilip kung ano yung ginagawa ng mga tao sa loob. At kapag may kumakain, babatiin ko sila. At kunyari, didiretso akong maglalakad, pero dahan-dahan. At ano po ang hinihintay ko? Invite akong kumain. No? Kaya po, sa dorm namin, walang nag-i-invite kumain. Bakit po? Kasi yung walang tumatanggi. Well, parang ganito po yung nangyari kay Jesus Christ. He continued as if he were going farther. No? Pero ano pong hinihintay niya? Inaantay niya na i-invite siya ng mga taong ito. Hindi siya nag-impose, hinintay niyang i-invite siya. He walks with them, but he waits for an invitation. And they said, "Stay with us." No? Dahil paggabi na, malapit ng dumilim, stay with us. Kapatid, hindi ba ganon din? Hindi ba ang ganda nun? No? Si Jesus, na muling nabuhay, all-powerful, but still gentle enough to wait. And ito po isa sa mga napakagandang karakter ng ating pong Panginoon. He is patient enough to wait for us. He is patient enough to wait for our invitation. He never forces himself into our tables, our homes, or even our pains. Marami tayong mga hinanakit sa buhay, marami tayong naranasan, marami tayong dinaramdam. But he never forces himself. Pero the moment na sinabi nila stay, something sacred happened. The moment na sinabi nilang stay with us, mayroong nangyari sa buhay ng dalawang ito. Mayroong nagbago sa buhay ng dalawang ito. At verse 30, sabi po diyan, he took bread and gave thanks, broke it and gave it to them, and their eyes were opened. Right then and there. Sa simpleng pagpapira-piraso ng tinapay, nakita nila kung sino talaga ang kanilang kasama. Nung in-invite nila ang Panginoon na pumasok sa kanilang tinutuluyan, something happened. Something good happened. Mga kapatid, He will not enforce Himself towards us. But if we invite Him, maybe wala lang nangyayari because we kept God outside of our lives. Lord, kaya ko to. Tapos kung wala ka ng option, saka mo pagbubuksan si Lord. Ano si Lord? Last option? No. Kapag nagawa mo na ang lahat, tapos ang magiging prayer natin, Lord, ginawa ko na yung lahat, wala talaga akong ibang malapitan, ikaw na lang. No. Si Lord, last option ng buhay natin. He will not enforce Himself. He's patient enough to wait. But if we will open up our lives to Him, something will happen. He took bread, gave thanks, broke it, and gave it to them. And their eyes were opened. Habang binabasa ko po yung kwentong ito, so Luke chapter 24, parang biglang, naalala ko yung eksena sa Last Supper, feeding of the 5,000. At napansin po natin, si Jesus laging nagpapakilala sa simpleng mga pangyayari. Hindi yung parang flashy miracles, no? Hindi grand entrance, kundi mga simpleng miracles kagaya ng breaking of the bread.
Parang sinasabi niya, kung gutom ka, pakakainin kita. Kung nalilito ka, sasamahan kita. At kung wasak ang iyong puso, nandoon ako, makikihati sa puso mong basag. Sa pagkapira-perso ng tinapay, doon natin mas ramdam ang kabuuan ng presensya niya. Hindi lang ito sa pagkain para sa tiyan, kundi ito yung moment na naramdaman natin o yung moment na mararamdaman mong, Lord, kasama pala kita. Lord, andito ka pala. Through that breaking of the bread, their eyes were opened and they realized that Jesus is with them. Sa Last Supper, sinabi niya, this is my body, habang hinahati ang tinapay. Sa feeding of the 5,000, tumingala siya sa langit, nagpasalamat, at hinati ang tinapay, at ipinamigay, at nabusog ang lahat. May himala sa mga ginagawa ng Panginoon na paghati. At ano po ang kasunod ng paghati? Mayroon pong laging kabusugan. The breaking of the bread, Jesus fed the 5,000. Mayroon pong kabusugan. Mayroon pong fulfillment. Mayroon pong pinupuno ang Panginoon sa buhay ng mga tao. At ganun tayo, minsan mga kapatid. Minsan sa gitna ng pagkawasak ng buhay natin, doon pala natin siya mas mararamdaman. Kapag pagod na tayo, sugatan o feeling natin naliligaw, doon siya lalapit. Hindi para manermon, hindi para galitan tayo, kundi para makisabay sa ating paglalakad, kahit palakad palayo yan. Sasabay ang Panginoon. Makiupo, makisalo, at makisama. At habang binabahagi niya ang tinapay, mararamdaman mong binuorin niya ang puso na akala natin ay wala ng pag-asa. Then they said, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the Scripture to us? Kaya minsan ang tanong ay hindi, nandyan ba si Lord? Pero, bukas pa ba yung puso ko para sa Kanya? Marami sa church ngayon, para tayong pagkatapos ng yung picture na nagluluto tayo ng kanin na gamit yung pugon na may kahoy yung gamit, no? Marami sa atin parang ganun tayo. Na magsaing gamit ang kahoy. Tapos yung abo, 'di ba? 'Di ba kulay parang gray 'yon. So kakatapos mo lang magsaing, kinuha mo, pagkatapos mong kumain, kung babalik ka sa pugon, parang gray yung ibabaw. No? Mukhang malamig, mukhang wala ng baga, pero pag inihipan mo yon, no, anong nangyayari? Magliliparan yon, yung abo, at ano yung nasa gitna? Merong pang baga. No? Yung gumagamit ng induction cooker dito, hindi kayo makaka-relate. No? Yung gas range, no? Hindi kayo makaka-relate. No? Pero para siguro sa gumagamit pa ng uling, no? O ng kahoy para magluto. Ma-imagine nyo yung ibig ko sabihin. Parang wala nang apoy, pero pag inihipan mo, mayroon pang baga sa loob. Tapos anong mangyayari? Hihingiin pa ng kapitbahay yon kasi magpapadingas din siya ng lutuan nila. Di ba? Hihingiin pa nila yon, no? Tapos, ikaw ngayon ang mawawalan. Hindi natin kailangan ng
hype. Hindi natin kailangan ng bagong formula. Ang kailangan natin, may magpaypay ulit. Ang tawag po doon, sa kinikwento ko kanina, embers. No? Ang kailangan natin ay mayroong magpaypay. Magpapaypay lang noon para muling umapoy. Siyempre, gagatungan natin yon para muling umapoy. Minsan, pag binuksan natin ang puso natin sa Panginoon, gagawin yun ni Jesus sa atin. Yung feeling natin na parang wala na tayong init sa buhay. Parang ang tahimik na, walang init, ang lamig ng Christian life natin. But when we start to open our lives to Jesus, i-ignite ulit ni Lord yung apoy na yan. Sabi ni Friedrich Buechner, faith is not being sure where you're going, but going in a way because the going itself is with God. Faith is not being sure where you're going, but going in a way because the going itself is with God. And let's be real mga kapatid, ang daming beses na wala tayong clarity, wala tayong assurance, walang maayos, wala tayong assurance kung maayos ba tong sitwasyon o kung sasagutin ba ni Lord yung panalangin. Pero ang pananalig ay ito, patuloy kang maglalakad kasi alam mong may kasama kang Diyos. Kaya kung feeling mo malamig na ang iyong puso, kung nagiging routine na lang ang ministry mo, kung tahimik ka lang sa worship dahil parang wala ka nang nararamdaman, hindi mo kailangan ng bagong playlist, hindi mo kailangan ng special event. Ang kailangan mo ay si Jesus. Breaking of the bread, opening your eyes, and stirring that fire again. And lastly, Jesus turns our retreat into return. Verse 33 to 35. Pagkatapos, ihayag ni Jesus ang kanyang sarili, ang sarili niya sa paghati-hati na tinapay, hindi na nanatili ang dalawang tagasunod sa Emmaus. Yung pahinga nila ay naging isang misyon. Yung retreat ay naging isang return. The rest became a resurrection-fueled response. Bumalik sila sa Jerusalem. Sabi ni Luke, they got up and returned at once to Jerusalem. Verse 33. At yung phrase na at once, hindi lang simpleng pagmamadali. Sa Greek word ay hypespsan. Ang ibig sabihin ay hindi lang pagbabalik nila physically, kundi may nangyari sa loob nila. Hindi lang physically, kundi pagbabalik loob. May bagong pananaw, may bagong purpose, total reorientation, or a spiritual U-turn. Kanina lang, paalis sila, dalang disappointments. Ngayon, pabalik sila, dala ang katiyakan ng muling pagkabuhay ni Jesus. They weren't just comforted, they were transformed. Again, sabi ni Dietrich Bonhoeffer, the figure of Christ invalidates all thought which takes success for its standard. Dati akala nila, success was a miracle of political victory, or public power, political power, pero winasak ni Jesus yon sa cross. Yung idea nila ng tagumpay, and the reason Christ reframed it, they know the path to glory always runs through the valley of the cross. At makikita mo ang transformation nila sa tatlong paraan. Number 1, they return to the community. Hindi sila lumihis, hindi sila nagtago. The resurrection draws them back to the 11 and the rest. Because real encounter with Jesus always connects us to the body. Enter Wright says, the resurrection is not just good news for Jesus. It is the beginning of God's new world. And we are invited to be part of that new world. They return to the community. Number 2, they became storytellers. The retreat turns into return,
And when they return, they become storytellers. Hindi nila sinabing buhay si Jesus. Ikwento din nila kung paano nila na-encounter si Jesus mula sa paglalakad hanggang sa breaking of the bread. Number 3, they walk into the same place but as different people. Hindi nagbago yung Jerusalem, but as they went back, they left confused, they came back convinced. They left disappointed, but returned burning. And that's what resurrection does. It doesn't always change your circumstances, but it transforms you in that circumstances. The figure of the cross invalidates all thought which takes success for its standard, because God's kingdom, what looks like defeat, becomes doorway to divine purpose. And maybe today, ikaw din kapatid, like the disciples tried to walk away from pain, from church, from the questions you couldn't answer. But the risen Christ doesn't walk with you, doesn't just walk with you. He calls you back, not to where you were, but to who you're meant to be. When Jesus walks with you, teaches you, and rekindles your heart, don't stay in Emmaus. Stand up, return, and tell someone. That's what the resurrection does. Kapag pagod ka na, Jesus walks with you. Kung litong-lito ka, Jesus teaches you. Kung nanlalamig ka o nanlalamig ang iyong puso, Jesus can rekindles the flame. At kung lumayo ka na, Jesus knows how to walk you home. Alam ng Panginoon kung paano kanya i-guide pabalik. Baka ngayon, nasa sarili mong Emmaus Road ka rin, kapatid. Hindi dahil tumigil ka sa paniniwala, pero dahil unti-unti nang nawawala yung pag-asa, tulad ng mga disipulong ito, siguro hanggang ngayon, bit-bit mo pa rin ang bigat ng disappointments. And you're still asking, nasaan ka, Lord? But hear this, mga kapatid. Si Jesus ay hindi lang Diyos ng mga nagtatagumpay o matagumpay. Siya rin ay Diyos ng mga naliligaw at napapagod. So if your heart feels cold, if your steps have wandered, if your prayers have been quiet for too long, look again. Maybe the road you are in right now is the same road that Jesus is walking. And mga kapatid, right here, right now, kung gusto mong bumalik, kung sinasabi sa'yo ng Panginoon, kung makatok siya sa puso mo ngayon, this is your moment. This is your Emmaus moment. Return. Not to religion, not to routine, but return to the one who walked with you the whole way. Let this be the walk that changes everything in us, inside and out. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo as we confess that Christ is our hope and our salvation.
us to the end. The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope and life and death. While truth can calm the troubled soul, God is good, God is good. We're in His grace and goodness known. In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy strife, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope and life and death. Unto the grave, what shall we say? Christ He lives, Christ He lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life with Him. There we will rise to meet the Lord. Then sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy. Christ is ours forevermore, forevermore. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope and life and death. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope and life and death. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope and life and death. Sing one more time. Oh, sing hallelujah. Springs eternal. Oh, sing hallelujah. Christ our hope and life and death. Tayo bang lahat ay makakaupo? Ngayon pong umaga, konting minuto lang po ang ating hinihingi. Tinatawagan ko po ang mission team. Bukas po ay babiyahe ang mission team sa Bicol from 23 to 30 ng June. No? Alis po ng bukas, Monday, at babalik din po ng Monday. So, as church, can we pray for them? No? Inayaan ko po na pumunta po dito lahat yung sasama sa mission team. Dito po tayo sa harap so that the church can pray for us. Ito po. Ayan. So, yan po. Sila po yung mga sasama. No? 8 po. No? 8 po yan
Walo po kami lahat. At kami po ay humihingi ng prayer sa bawat isa. No? Let's spend a minute or two and i-send natin sila through our prayers. Pag-pray din po natin yung Naga at Matnog, si Pastor Vic, si Ate Lani at si Ate Lizel ay sa Naga, no? At ang the rest po ay sa Matnog, no? So, 1 week po mag-stay ang team doon. At pag-pray niyo po yung lugar at mas marami pang pagbuksan ang Panginoon ng mga puso sa mga tao na nasa lugar na 'yon. Sige po, pag-pray po natin yung team na pupunta po bukas. Romans 10:14, but how can they call to him for help if they have not believed? And how can they believe if they have not heard the message? And how can they hear if the message is not proclaimed? And how can the message be proclaimed if the messengers are not sent out? Panginoon, here are your people, ready to go, and we ask for your presence, Father God. As we go and the church go with us, Lord, be with us. Sa lahat ng mga gagawin sa lugar ng Bicol, Panginoon, we also pray that you will prepare the harvest field, Father God. Because the harvest is ready. Harvest is ready, Father God. At nawa sa pagstay namin doon, Panginoon, isa lang ang goal namin, kundi to glorify you and to proclaim your word and salvation, Father God. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Marami pong salamat. At pwede po tayong tumayo lahat sa ating pangwakas na panalangin. Let us pray. Father God, thank you for the comfort. Thank you because all the while you walk alongside with us. Thank you that your word is true, that you will never leave us nor forsake us. And as we depart from this place, Father God, may you continue to teach us and reveal yourself to us, Father God, in your very special way. May the Lord bless you and keep you. May His face shine on you and be gracious to you. May His face towards you and give you peace. Go now in love of the Father, the grace of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.